Welcome! This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 8. Episode 43. And today is June 26, 2026. Napakaganda. 26, ha? Yes, 6:26, 26. Puro 6, ha? Lucky day. And it's a Friday night. Ayan, good evening po, Tata Bert. Good evening din, Je. Ayan, kamusta po? Eto, okay naman. Oh, very good, very good. Mabulit, okay naman lahat. Mm. Ayan. Hello po, kamusta kayo dyan? Ay, yung iba ngayon din. Oo. Ay, Kayo, kumusta nga pala kayo? sorry. Kasi parang dami na po namin na pag-usapan before Oo. kami nag-live. Nakakaala na mga kwentuhan. Ayan. Ang medyo hindi na pagkwentuhan ngayon, pero laman ng mga balita, syempre, yung nangyari sa Caracas. No? Very strong earthquake. Una, 72. Opo. Ang ano yun, ang lakas. Then, after ilang seconds lang, mas malakas yung sumunod. Which is 75. I don't know, no? So far sana naman hindi na madagdagan pa yung kaso. 188 so far. Ay. And more than 1,500 ang nasaktan. Then, lumindol din sa ano bang isang bansa pa yun? Japan, yeah. 7.2 rin. Northern portion ng Japan yan. Opo. Ika nga mga earthquake na yan actually, lagi naman nag-earthquake pero not to that yung magnitude na ganyan naman siya. Malakas. Very damaging na yan. Opo. Pag-pray po natin ng mga naapektuhan. Sunod-sunod. Oo nga kaya nga sa bagay dito sa atin, yung earthquake dito sa atin, yung gulo ng gobyerno, yan. Oh, yan. Grabe, 10.5 ata yan. Talaga rin naman. Pero, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa talaga na sooner or later, gaganda rin ang takbo ng ating gobyerno. Yan. Tama po. Basta, aralin nyo ang mga iboboto ninyo. Yun yun. Sa sports, Tata Bert? Sa sports hindi masyado ang ano pa rin sa akin yung good showing pa rin nung isang yung chess player natin na si Arca, no? And I think magpa-participate siya sa PD tournament tung month din na to or susunod na ano. Maganda ang naging ano niya yung standing niya. Yung performance niya maganda. Congrats po sa patuloy. Ayan. At for sure si Alex magpahinga lang ngayon. Meron pa yung ulit next time. Ay yung ano nila, yung dalawa sila ni Venus Williams medyo papunta na sana na semifinals na natalo. Ganun na naman talaga. Yes. Win or lose. Ayan. Batiin ko lang po, Tata Bert, ang ating viewers. Good evening po, Tita Helen Tolentino. Hi, Helen. Kuya Joseph. Mamita. Miss Linda Omania. Uy. And Miss Luisa Fugata. Magandang gabi po. Magandang gabi. Miss Senadina Riazo. Hello Hi. po. Magandang gabi po sa inyo. Part 2 po ngayon ng Different Yet One. Ayan, mahabang usapan pa kasi talaga yung tungkol sa mga elementals, no? Kaya most probably marami tayong pag-uusapan ngayon. We don't know, baka mag-extend pa up to part 3, no? Why not? Depende yan, depende. Dahil I'm sure marami ang interesado sa subject matter na ito. Totoo, Tata. At marami tayong natututunan. Opo, kasi parang kahit kanina, ang dami pa rin namin tanong, Tata Bert. Oo. Ayun lang, may tatlong tanong pa yes. na ano natin, no? Kulang ang naging sagot natin doon sa mga tatlong tanong na yon. At merong hindi nasagot na dalawa doon. Okay. At yan ang bibigyan natin ng sagot ngayon at dadagdagan pa natin yung kulang ng sagot natin. Yan, maganda. Na, I-check ko, gusto mo i-check ko, Tata Bert, or may listahan ka meron po? naman. Meron ka po dyan. Sige po. Hello po kay Miss Jos Caliana del Mundo. yun, isang tanong ni Diyos ang bibigyan dinaw ko dyan. Ayan. Paantay po, Miss Jos. Yan. Ayan. Kamusta daw po? Sabi ni Kuya Joseph. Okay naman. Hi, Joseph. Pasensya na, Joseph, hindi pa kami makapunta dyan
Pero nalapit na, dahil bumababa na yung ano uli ng ang presyo uli ng ano eh. Opo. Ang gas. Yan. Hello, Lola Judy. Ayan. Si Lola Arthur din. Hi, Arthur. Ayan. Kakatuwa rin po yung pa-pre-over ni Kuya Arthur na masipag, no, parati yun. Nung last week, unti-unti na niya nagalaw ang kanyang. Yan. Sana nawa magtuloy-tuloy, no? Yes, opo. Si Lola Judy naman daw, ina-joke lang. Dali. Yun pala ang, yes, ang gamot. Joke lang. Ayan. Ako po, Tata Bertol, hindi na nga, parang ikaw, hindi na po ako masyadong babasa ng balita ko na nakikita ko. Oo. Siguro ang opinion ko lang, very quick lang, Tata Bert, sorry mention ko lang kasi kaming mga millennials, lumaki kaming naglalaro ng violent video games. Yes. Barilan, Counter-Strike games pa. Lumaki naman kaming matitino. Kaya, I don't think malaking factor yung sinasabi ng iba na video games daw. Kasi, parang gano'n naman, di ba may GTA nga, pwede ka magnakaw, sagasaan mo yung tao. May mga gano'n na games kami dati, pero hindi ko alam, is it more of the environment? It starts talaga with the parents eh. Tapos yung home and then the environment na it surrounds you. Yun ang sa akin na. Actually, maraming factor din ang nakaka-influence doon sa ano na yan, no? Bigyan natin ng pansin yung sagot ng isang nakagawa na hindi maganda yun. Nakapatay sila at age of 15. Sinasabi nila na ano ipinagmamalaki nila na hindi naman daw sila makukulong doon sa ginawa nila eh. Ayun, So yung batas na nagbibigay protection sa kanila ng ganyan pag-isipan sana ng gusto paano. Opo. At ano bang yung gagawa ng batas, ano yung pwede nilang gawing consequence doon na ang sabi ng iba kasi doon sa batas wala naman daw yun na anong ganyan, no? Pero sa akin, ano bang pipiliin nila? Okay naman daw sa, yung bang makakasakit o makakapatay, tsaka yung hindi. Sa akin, yun na lang ang tingnan Yun na lang ang tingnan. So, I'm still, nakaka-favor pa rin ako doon na sana ibaba yung age. Yeah. Agree din ako, Tata Bert. Kasi yun nga malakas loob nila eh. Oo, sige. Nanggaling na sa salita ng isang 15 years old yun. Sa pag-isipan ng mga magagaling natin na mambabatas. Ngayon nyo po ipakita. Talaga. Diba? Huwag niyo i-shutdown yung issue. Dami kayong dapat sikasun. Ayan. Ayun po. Ano po? Start up po ba tayo, Tata Bert? Oo. Baka mapahaba ng gusto yung usapan natin na ano niyan doon sa mga naiwang tanong nga pala, no, may naikwento. Una si Ginay. Nasabi niya na yung kuha nilang picture noon, nung nasa korehidor sila, nawala ata, hindi, actually, kung nakikinig si Ginay, may na-experience din kami, sinasabi niya sa hotel May na-experience din kami niya ni Senior, magkasama kami si Senior, si Jimmy, at saka isa pang volunteer, may naramdaman din kami doon sa hotel na pinuntahan nilang iyan. Talagang meron doon na nakikialam talaga. Pinapahiwatig nila yung presence nila. Pagpasok namin doon sa ano na yun ando doon na kami din. Hindi pa namin binubuksan yung ilaw, bumukas na ng kusa Hindi naman automatic daw, Tata Bert. Hindi ba, Alexa, please turn on the lights. Walang ganon. Hindi ganon. Oo. Sa takakabilda senior doon, alam ng senior, naramdaman na niya may presence. Meron talagang nakikialam doon. Hindi lang naman yung actually, yung kabuuan halos ng korehidor, talagang depende na yan kung anong gusto mong pumunta doon, kung anong gusto mong maramdaman, kung anong gusto mong ma-experience, meron doon. Doon sa tunnel, sinasabi rin ni Gina, yes, at pati sa tunnel, yung malintat sa tunnel na yan, talagang grabe yan. Ang presence ng mga espiritu. Sa simbahan, meron din.
Doon sa ospital, meron din. Talagang napaligiran Tata Bert. Sa mga nangangailangan ng gusto nilang maka-experience o magkaroon ng adventure na matatawag, try ninyo ang Corregidor. Yes. Oh. Nag-invite pa Tata Bert. Hindi marami kasing Opo. may naikwento nga sa senior Merong isang grupo ba ng mga psychic yan na nag-try sila doon hindi raw sila malalakas ang loob. Pero may mga naapektuhan nata doon Pero pang possession na nangyari. Kwento ni senior ako, hindi ko naman naano niya. So, kung mag-a-attempt kayo ng ganyan, be sure na kaya niyong protektahan ang sarili niyo. Dapat may gagawain kayo. Actually, pag may mga nag-iimbita sa amin na grupo niyan, dati, yung mga TV stations na natutuwa kami. Natutuwa sila sa amin dahil bago mangyari yung dapat na gawain sa isang lugar na pupuntahan namin, may protective ritual kaming ginagawa. At nararamdaman ng mga crew yan, Kaya tuwa-tuwa sila pag kami na senior ang nandoon. Tama. Yung iba, wag maglakas ng loob kung pwede. Wag po. Lalo na kung wala kayong alam. Yung mga katuwa, naku, lalong mahirap. Base kasi sa experience na nagkaroon kami, mas maganda yung may gagawin ka bago pa lang mag-start ng activities or whatever na gagawin nyo sa lugar na yun. Yes. Totoo po. Ako, thank you, Tata Bert. Ayan. Yun ang kay Ginay. Ang isa pang naging tanong yung kay Mayan. Ang sabi ni Mayan, doon sa isang lugar, pag naliligaw ka, babalik ta rin yung damit. Oh! Yes, totoo yan. Totoo yun. Pag na-feel mo na parang, alam mo na, parang napadaan ka na sa lugar na yun ng ilang beses. Parang pabalik-balik ka sa isang lugar na yun na parang nililigaw kayo o nililito kayo, yes. Ganun ang gagawain po ninyo, babalik ta rin yung damit. Kahit na yung pinaka-leader lang, pwede na yun. Kahit na isa lang yung pinaka-leader ng grupo nyo, magbaliktad ng damit yun, may mababago na, mababalik na kayo sa tamang tamang direksyon o tamang lugar na pupuntahan. Yung kay Mayan yun. Kaya, Tata Bert, tingin mo ganun, bakit kailangan baliktarin yung damit? Merong gumagawa kasi ng ganyan na talagang ililigaw kayo Ang engkanto yan Gumagawa sila ng ganyan. Babaliktarin mo para, yun ang pang-kontra Parang iibahin mo yung, kumbaga may ginawa ka rin kakaiba, kaya parang maiiba Yes, rin. Yun ang isang babaliktarin ng damit. Pwede kayong lahat. Kung sino yung pinaka-leader, yun pwede na yun. Or isa sa grupo talaga na medyo may nalalaman sa ganyan, yun. Pwede niyang gawin yun. Kaya pala si Tito Jimmy, magaling sa baliktaran. Magaling. Yan, kaya. And then, yung kay Diyos nga pala, mabuti lang, dyan si Diyos ngayon, tinanong mo kasi, 5 po ba yung elements? Ang naging sagot ko sa kanya, no. 4. Ano po ulit yung Tata Bert? Tubig, apoy, lupa, at hangin. Basically, 4. Pero kung ikaw ay nag-aaral ng esoteric knowledge or metaphysical na mga bagay-bagay, 5. Tama si Diyos, 5. Yung 5th po, Tata Bert, is? Merong isa kasi na elemento na na yung 4 na yan nagkakaroon ng interconnected doon sa isang element na yun. Which is, I don't know kung alam ni Diyos, which is the ether. Or spirit. Ether. E-T-H-E-R. Ether. Ether. Or, yan mismo yung spirit realm. Doon mismo yan. Nagkakaroon yun yung mismong ano nila. Hindi sinasabi sa iba, hindi itinuturo. Pero yan ang isa sa hidden mga hidden knowledge na yung mga nagde-delve or nag-i-study ng mga deeper knowledge malalaman nila. Ako, naalala ko noon kasi
Yan ang inaaral ko noon eh. Tinutumbok ko yung pagiging searcher. Nakuha ko na noon yan. Pero nung mapunta ako dito kay senior, kaya sabi niya balik ko na raw yung mga libro ko sa Opo. sa province. Pero naalala ko rin yan. Gusto ko na sagutin kagad dahil 5 noon yun baka nung magtaka yung iba Opo. Pero yun, just to most probably baka alam naman ni Diyos yung tungkol doon sa ether or spiritual realm na tinatawag. Yan kasi ang kinalalagyan talaga ng mga angels, ng mga spirits, nung higher consciousness na tinatawag. Mahirap kasi unawain, ano ba higher consciousness? Oo nga, mahirap unawain yan. Parang layers yan. Kaya minsan inaano lang natin doon sa 4 na elements. Pero 5. Pwede 5. Thank you po, Tata Bird. Si Miss Joss po, may tanong po. Paano po yung mga namatay na students sa Tacloban? Yung kaluluwa po ba nila may iwan sa school dahil bigla po ang kamatayan nila? Merong ganun. Merong ganun. Meron talaga na hindi pa nila matanggap minsan. Kaya dapat yan, after some time, meron sana na isang marunong din na tumulong. Ganyan yan, iikot muna yan hindi mo na nila natatanggap Opo. It will take some time pa muna. Bago nila ma-realize, hindi na pala ako kasama rito sa mundo ng physical. Meron dapat magsabi niya. Si senior, ako nagawa ko na rin yan. Ilang beses ka rin. Nakatulong tayo dyan. Yun, yung sinasabi, yung naikwento ko na dati na sinasabing white lady, na in love doon sa natulungan natin. Natulungan natin mag-ascend na yon. Then another one, yung sa isang ospital na white lady rin, sa ospital dito sa Clark. Yung abandoned na ospital yan dyan Ang kasama ko dyan parang si Nomer kasama rin ng Channel 7 noon, na kinukunan. Nagtataka sila kung ano yung lumabas na doon. Ang kwento naman ganito. Vietnam War. Isang US serviceman from Vietnam, nagkaroon na injured siya. So inilipad dyan sa ospital na yan. Meron pa noon yan yung ospital. May isang babae nurse na sa kanya, nag-aalaga sa kanya, na inlaban sila. Yan, usapan ng labyukan, sabi nga. Nagkaroon ng ibigan. Then, nabalik uli. Gumaling na itong US service, nabalik uli sa Vietnam. Namatay. Hintay itong nurse ngayon dito sa naghihintay na babalik siya. Naka-receive na siya ng balita na gano'n, ayaw niyang maniwala. Then umalis na siya sa pagiging nurse doon sa ospital na yon. May nangyari na siya, namatay na din siya. Siguro matindi yung pag-ibig, bumabalik-balik siya doon sa ospital. At nagkikita pa rin sila ng kanya sa So pareho nakikita siya. Until such time na hindi na rin bumabalik uli yung yung lalaki, siya na lang. Kaya siya nakikita na doon. White lady doon sa story. Sabi nga naman, paano mo nalalaman? Hindi ko rin alam. Basta yung napipick up ko na info. Yun. Basta sabi ko na natulungan natin mag-ascend yung espiritu ng bata, tanggapin ang katotohanan. Tama po. Tama. Tsaka talagang white lady po yun. Kasi nurse Nurse nga. Hindi, nurse siya. Talagang, kung engineer yung iba ko Ang kagandahan doon, pati yung director namin noon, nakalimutan ko ng pangalan, babae, naramdaman niya yung yung pag-ascend na yung pagtanggap ng Pero, ganun kahalaga na may kakausap. Meron dapat nakakausap. Yan ang isang bagay na hamon talaga sa mga tao katulad namin sa inyo. Ako, yung sa theater dito sa may opo. yung pinapalabasan ng isang building dito sa Cultural Maynila, Center. yes. Hindi magagamit ng para
para maging lahat halos kasi ng pumapasok dyan para gawing opisina or whatever, hindi kaya Tata. pinakailangan kasing linisin muna. Opo. Dahil meron pa talagang na-trap na mga Dami spiritual pa. na ano dyan. Yun talaga matindi, Tata. Ayun. No, thank you, Tata. At least nasagot natin yung Yes. ano ni Diyos. Yes. Ayan. Meron pa po bang ano dyan, Tata Bert? Or, Wala na, yung tatlo lang na iyan eh. May kwento po si Mamita. Katulad po nung galing kaming Tanay, hinatid ako nila senior sa house namin, tapos umalis na sila. After 20 minutes, after 20 minutes, bumalik. Sabi ni senior, di nila makita yung gate palabas, paikot-ikot daw sila, wala daw guard house. Nagdasal at ritual sila pag umalis. After a few minutes, nag-text, nakalabas na daw sila. Yeah, Kasi parang weird naman, nandun lang naman yung guard house. Yan. Meron ka lang naman na ano kakausapin eh. Talagang yung marunong lang ang makakagawa. Tama po, Tata Bert. Yan. Iisipin ng iba, paano kalukuhan mo? Hindi po. Meron pa rin kababalaghan na nangyayari. Ilan lang ang nakakala kung paano mabibigyan solusyon ng mga ganong bagay. Tsaka kasi pag nangyari sa inyo, doon pa lang kayo maniniwala. Yeah. Ede sana kung naagapan nyo, una pa lang. Kaya walang masama kung maligaw kayo, magbaliktad kayo ng damit. Diba? Magtataka ka, totoo pala. Yun nga po eh, totoo pala talaga. Totoo po yan. Ay, oo, nako. Kaya, okay lang maniwala at gawin dahil, yun nga tatag... Oh, okay na po. Okay na? Pasensya na kayo at medyo may problema yung Yan. Opo. technical issue ng internet. Yan. Technical, yan nga po. Umuulan po. Pero nga, pwede Pero at least okay na ngayon. Yes, thank you po. Thank you po. Ayun. Ako, parang yun nga, Tata Bert, more of sa bahay lang yung na-experience ko dun sa alaga ni Mamang Duwende po, si Taka. Ano naman, yun lang. Basta lagi mo lang aalukin, oy, kain na. Kain na kayo lahat dyan. Kasi baka hindi lang siya eh. Yung mga ganun. Yung chocolate na babawasan. Ay, meron po isa. Nanonood yung uso pa yung video camera dati. Tapos may tape. Tapos kung gusto mo panoorin. Pinapanood pa namin yung debut ng isang kapatid na birthday ngayon. Hello, Ate Dea. Happy birthday. Yan. Tapos, parang yung pinapanood namin yung scene, naghihiwa siya ng cake. Ang dami pong witnesses nito. Oh my God. Ako, si Yaya, si Ate Kat, si Ate Den, si Kuya Mike, at siya isang pinsan namin. Nandun kami. Pagtingin po namin sa balikat namin, may icing kami. Saan manggagaling yun? Nanonood lang kami ng... Ay, legit po talaga. Yun yung first ever experience ko nang naglalaro. Give them some. Pero wala namang cake. Wala namang cake kasi ang pinapanood namin, parang 5 years, 10 years ago na siyang nirecord. Siguro nga. Hindi naman lang inaalok na. Kain. Alukin nyo sila, Yun. ganyan. Whenever may magkakaroon ng happening or kung ano man na ano dyan, alukin sila. Okay. Ba't kami may icing sa balikat? Saan galing yun? Nanonood lang kayo? Nanonood lang kami. Kaya, yun po. Yan. Sige po, Tata Bert. Na-take up na ba natin tungkol sa fire elements? Hindi pa. Ay, hindi pa, Tata Bert. Yan. Isa pa, Yes. among the 4 elements, no? O 5 lang sabihin natin, yung fire element. Pero dalawa ang kilala rito. Yes. Unang-una, yung lumilipad na bolang apoy. Yan. Yes. Kung tawagin yan is San Telmo. Saint Elmo's Fire. Yan. Naka-experience ako niyan, nakakita ako niyan nung nandudong pa ako sa May Cubao. No? Just so happen nung napalingon ako sa may labas ng bintana. Then suddenly may bigla na lang na bolang apoy na parang pasugod sa akin. Taka ako niyan eh. Napailag ako. Yung ilag na napayuko ako. Pagtingin kong ganyan, wala na. yun San Telmo yun. Pag ganun, Tata Bert, kunwari nakita, for example, makakita kami ng ganun, iiwasan mo rin ba talaga Okay dapat? naman yun, ganyan. Kung ano yung mararamdaman mo na gawin, yuyuko. Ako noon, that moment pag yuko ang ano ko doon
Pero yun ang isang fire Fire element na kung element. tawagin St. Elmo's Fire o San Telmo sa atin. Ano po yung isa? Yung isa pa, ito po tawagin nila ay salamander. Talagang yan ang kilalang kilala na fire element, salamander. Hindi yan yung may salamander kasi na tinatawag na parang butiki, pero hindi ho yun ha. Ang salamander kasi nagdidwell yan doon sa mga maiinit na lugar katulad ng mga volcano, hot spring, at iba pa na masasabi nating mainit na lugar. Anong itsura niya kung makikita? Parang lang din ang salamander kasi, I don't know kung bakit pinangalanan nila ako kasi hindi pa rin nakakita maliban sa San Telmo Oh. Ang salamander kasi ayun nga yung parang butiki o bayawa something. Siguro kasi parang hugis niya. Kaya ganyan pinangalanan ng salamander. Then actually hindi pa rin ako nakakita ng ganyan. Ang nakita ko lang yung San Telmo. Pero yun ang ibinigay nilang sa fire element, salamander ang tawag. Salamander. Hindi ko alam may isa pa pala Yun. Pero nalaman. Opo, ako rin. Sa Tanay, marami rin pong San Telmo. Marami to. to. Actually, nakakita rin ako Nakakita rin. San Telmo. Marami dyan. Yun. Then, air elements na na rin natin, no? Yes. Ay, yung water, Tata Bird. Sa water, ayan, may nagbanggit na dati, Shokoy, Yan. yung si Diyos din nagbanggit niyan mermaid, ang sabi niya. Meron din merman, at yun ang Shokoy. Sirena, yung mermaid. Yes. At I'm sure meron pang iba. Yan. No, pero yun ang kilala kasi natin na water element. Ayan, Tata Bird. Tapos di ba kwento nga po ni Senior Tata Bird na Yung unding nga pala, yung unding. Ayan, Grabe yun. yung unding na yun. Nakaramdam na ako hindi ako nakakita, pero nakaramdam ako ng presence nila doon sa isang lugar sa may Bulacan, San Miguel, Bulacan. At kilala yung lugar na yun, Madlum Cave, yan. Yung Madlum area. May unding din. Ayan. Tapos, nung tinanong ko, Tata Bert, alala ko, Senior, so Senior, nakakita ka na po ba ng sirena? Sabi niya, yan na lang daw ang hindi niya pa na-experience. Ay, yung papakita sa kanya. Ay, Masama balak na sinyo. Ay, kaya pala. Oo nga. Ngayon, alam na natin. Tama ka dyan, Tata Bert. Yan. Yung shoke pwede. Joke lang. Ay, oo nga po. Kasi baka naman pag nagpakita, Senyor, sumama ka na doon. Makikita ka na lang namin sa dagat. Balita pa naman na magaganda ang sirena. Ako! Ay, opo, di ba, Tata Bert, yung una, yung parang kakantahan ka, aawitan, tapos pag mo, Ang kilalang kilala na ganyan. Sa mythology natin, si Circe. Doon ko kinuha ang pangalan ni Circe. Doon ko kinuha. Enchantress. Ayan. Kaya pala maganda si Ate Circe. Diba? Grabe. Pero yun nga, bueno kasi yun po ako, Tata Bert, naniniwala ko, parang ang dami na nagkakwento, tapos iba't ibang lugar. Alam kong totoo yun Kasi diba lagi may kwento, tapos yung mga videos na makikita mo, hindi isda mukhang tao, pero isda yung galaw. May isang bansa doon kung Denmark yun, no? May isa silang legend dyan na yung isang sirena nakaupo sa isang merong statue doon sa kanila dyan I don't know kung Denmark yan or no? Pero meron. May istorya doon, hindi lang ako pamilyar masyado. Talaga, no? Tulukan na. Yan. From Mamita po, nakakita din po ako ng San Telmo sa Tanay around 1:30 a.m. Ganun din po ang nanay ko, nakita niya around 2:30 nung dumungaw siya sa window meters away. Meron talaga sa meron Tanay. nga po. Kay mama ko nga po nalaman na may ganun po palang element. San Telmo. San Telmo. Yan. Sige po, magtanong lang po kayo. Ang mahirap lang, Tata Bert, pag sa dagat, yun nga yung pwede kang kunin. Mas yung mga ganun. Speaking of Yes. na yan, nakakita ko ng San Telmo, papunta kami from Bataan, papunta kami ng Corregidor.
Huh? Yes, nakalutang sa, hindi naman nakalutang, talagang umaano sa hangin, Kasunod, sa ibaba ng, nasa bangka kami noon eh. Oh. Tinitignan kong ganyan eh. Doon to, para si Jimmy kasama namin noon eh. Imbes na dito kami sa Manila, from Manila, papunta Corregidor, nag-ano kami ng Bataan. Bataan ba? O siya, I think Bataan yun. From there, punta kami ng Corregidor. Yun ang pangalawang punta ko ng Corregidor. Habang yung bangka namin tumatakbo ng ganyan, may nakikita ako na kako di makikita mo yung ilaw yung tumatakbo rin, halos kasabay sa akin. Yun, naalala ko na. Pero yung Tata Bert, wala. Parang wala silang way. Parang tulad sa doon na nakikipag-usap. Wala. Talagang ano lang ganun siya. Nagpapakita lang ng gano'n. No? Wala pa. Tsaka wala pa ako na, kwento or whatever na na nakipag-usap. Wala pa. Adoto kay senior, ha? Hindi ko alam. Si senior, marami na niya, face-to-face experience na talaga sa mga, marami na siyang elements. From Miss Joss, ano pong masasabi niyo sa lindol, lalo po sa nangyari sa Venezuela at Japan? Hindi natin alam kung ano yung mga seismic activity doon. Most probably, baka may mga fault or trenches din doon na gumalaw. No? Pero kung iaano natin na may kinalaman ang elemental spirit, whatever, no? Siguro, may mga ibang tao na binigyan ng warning regarding that. Pwede yan. Yes. Actually, may isang tao tayong kilala na lagi nang nakakatanggap ng mga mensahe, sinasara niya. Oh, kilala mo kung sino yun. Ayaw niya nung mga ganong... Opo. Actually, diyan kailangan, no? Meron dapat na nakaka-receive talaga ng mga mensahe. Meron yan eh. May mga elementals o spirits na nagpapadala ng mensahe. The problem is, sinasara natin ang sarili natin doon. And sigurado yan, meron din nakatanggap doon yan. Opo. Na naka-receive ng ganyan, na binigyan ng warning, at posibleng nakaligtas yun. Opo. Posible, So, malaking help din. Yun yung mga... Nakakatulong talaga. Opo. Kasi may mga medium talaga na, Yes, Tata Bert. Kasi ako hindi pwede, large po ako. So, mga medium lang nakakatanggap noon. Pero yun din naisip ko, Tata Bert, yung earthquake, yung bagyo, naisip ko rin na, di ba, syempre alam natin na it's nature. Parang ganun talaga. Nasasagap nila yan. Yun po. Yun nga, At Tata Bert. nakakatulong sila magbigay ng warning. Pero not against us. Kumbaga, kasi kunwari, let's say, di ba nagbabaha? Let's say, for example, natambakan ng basura. Bilang tao, syempre, mali yun. Since yung mga elements, gusto nila protektahan, may way ba na sila rin ang cause ng yung... Ay, dapat na gano'n. Hindi naman, no? Hindi. Opo. Hindi. Hindi naman. Nagbibigay sila ng mga pahiwatig Ayun. o kung ano man na, pero not to that extent na Magagalit earthquake sila. Opo. ang ano. Kumbaga, katuwang natin sila sa mga... Ayan. Thank you po. Tanong po ulit ni Ms. Joss, paano po pag nagsama ang tubig at hangin? Tubig at hangin. Siguro, siguro. sinasabi mo siguro, tidal wave or tsunami. Pwede yan. Ang yung tubig kasi, lumalaki na parang tsunami yan, sa help na rin ng hangin. Pwede yung ganyan. Pwede. Pero hindi ko masasabi na magiging destructive yan dahil sa epekto ng elemental sa tulong ay hindi ko nag-aano ng ganun. Ayoko. More of talaga sila. Mang Bert, di ba ang sinasabi na pag may San Telmo daw, may kayamanan? Yung iba, ganyan talaga. Pag nakakita ng San Telmo, kung hindi ka takot, obserbahan mo kung saan mawawala. Minsan kasi meron itinapahiwatig sa tao eh. Meron na ang kayamanan kasi na ng mga nakabaon, lalo na yung mga treasures na na yan. May panahon yan na kinakailangan ilabas na. At minsan ang nagbibigay ng parang pointer. Opo. Kung nasaan nandoon yan San Telmo ang ginagamit.
Galing, no? Fire element. Makikita mo sa Telmo, tumatakbo, then suddenly mawawala. Opo. Tignan mo na kaagad kung saan nawala, kung saan lugar. Yes, maganda yun. Then, patulong ka na kung paano, maghukay or whatever na ano doon sa lugar. Galing, no, Tata Bert. Ngayon lang namin na ano yun. Pwede pala Pwede yun. na, oo. Galing. Si Senior ilang beses na eh. Yung santel mo nakita niya, nawala din suddenly ang lumabas. Chicken ba yun? Yung kinikwento ni Senior? May mga chicks na, ano, Chicks? Ah, kaya pala eh. Kaya pala. Anak ng manok. Akala yung ko. manok, anak ng manok. Anak ng manok. Talaga. Eh kung nagukay siya doon sa lugar na yun na ano, most probably meron yun. Mas maraming manok. Ganon, talagang Galing, nag-ano. no? Mga ano pala yun. Ang kayaman ng nakabaon kasi, pagkapanahon na kailangan talagang ibigayan o Okay. ano, Lalabas at ituturo. yung elementals din ng mag-ano. Galing. Pero kung napansin nyo yung apoy, kumakalat, ay iba na po yun, ha? Tumawag na po kayo ng Sapulo. Kasi baka isipin yung santel mo, nasusunog na pala. Yung mga Saint Grass fire na yun, grass Opo. fire. Ang birthday yung Saint mo, pwedeng sa ibang ano, bawa dalawang sigarilyo ng upos. Yun ang nakita ko sa bahay namin. Pwede. Wala, tinitingnan ko lang. Tinitingnan po. ko. Ayun, dalawang parang sigarilyo na yung upos, yung dulo ng dalawang sigarilyo. Pwede. Basta something to do with fire. Fire. O yung init. Yan. Pwede. Kaya hindi natin isinasara dahil sa dalawang bagay lang. San Telmo, doon sa Salamat. No, meron pang Marami iba pa. yan. The same thing sa water. Meron pang iba yan. Opo. Tinitingnan ko. Pag ano niya. Katulad yung uli-uli, kung tawagin natin, Ano yun? ipo-ipo sa Ah, dagat. Uli-uli yung opo. whirlpool. Whirlpool. Yung ganyan. O. Ano na yan? Kombinasyon ng tubig tsaka hangin din yan. Opo. Ganun. Oh. Muntik na ako malunod sa isang whirlpool, Tata Bert. Nang ganun? Opo. Parang banana boat, tapos ay hagis kami. Tapos di ako makaahon. Yun. Yun pala yun. Lakas na. Yun po, opo. Akala ko ba sabi ng whirlpool, making your life easier. Hindi pala, washing machine pala. Yan ang mga contribution ko po sa topic natin ngayon. Ano pa po. Pero yung sa water talaga ako, Tata Bert, yung talaga mas yung curiosity ko nandun. Kasi, yun yung parang very limited proof and then very difficult to experiment. Kasi, pag earthquake lang lumalabas yung malalaking kakaibang creatures totoo eh. naman, totoo. So, at ang laki ng kinakain ng dagat sa mundo na area. So, mas marami talaga. Kaya, naku po, kaya kayo, pag magbabakasyon, ganyan, huwag kayong masyadong, pag sinabihan na kayo medyo enchanted yung place, huwag nyo lang parang itotont nyo pa, yung aangasan nyo pa yung, alam mo yung mga elemental doon, makipag-usap kayo, makikiswimming lang po. Huwag nyo masyadong biruin dahil ang dami rin pong storya na ganyan. Yung mga, lalo na yung mga kilalang enchanted waterfalls. Yes. Yan. Yan pag Grabe. outing, sa mga waterfalls, Nako. o sa mga river, Yes. unahan nyo na kagad muna ng paghingi ng paalam. Correct. Paghingi ng paalam. Mag-pray, ganyan. Bert, may tanong pa ako. Mm. Yan sa dagat sa amin kasi, dagat yun ha. Ano yung espiritu na may namumuhay? Meron talaga Ano nangunguha. ang espiritu yun? Pwede espiritu ng basta water. May espiritu din kasi ang ang dagat itself. Meron ding tumutulong dyan o nangangalaga dyan, yan ang mga water elementals. Pwede rin ginagamit ang water elementals para doon sa ganung bagay. Kasi yung ano na yun, tumbok na yun, yung daan na yun, pag doon ka naligo, may lagi may namumuhay. Talaga ibang mga dayuhan. Opo. Mga bagong salta. Kahit sa mga earthquake na yan, espiritu na mismo ng lupa, ang nag-aano yan eh. Pag masyadong nasasaktan na, o Opo, panahon na yun. para sila, yun ang mismo kikilos.
minsan kasama na yung, pero ayokong isipin na ganun eh, na yung elemental spirits ang magawa. Magkukos. Mismo ang espiritu na mismo ng lupa, ng tubig, ang magkikreate yan eh. Pag nakikita na masyadong nababiolate na or na ano na, sila mismo. Nature na mismo. Kaya nga pag nature ang nagano, hindi mo mahihinto eh. Wala. Yan. So, ni Tata Bert, recap ko lang po yung air elements. Ano po yung mga examples? Sa air elements, yan mga fairy. Okay. Yung mga Karamihan ng fairy. diwata. Ano pa ba? Nymph, yung mga nymph. Nymph. Pero more ang nymph kasi merong nymph din ng air element, meron din sa water yan eh. Dryad o naiad kung tawagin sa English, minsan yung naiad, ayan ang air elements. Pag medyo nasasakop naman ng tubig, dryad naman kung tawagin nila yan. Yan ang mga pagkakaiba. Naiad and dryad. Naka-experience ka na po, Tata Bert, ng diwata or ng fairy? Hindi pa. Hindi pa. Yeah! Meron po pala. Ibang experience. Hindi pa. Diwata daw. Diwata. Si Senyor po, may kwento po bang diwata? Do alam natin na baka ibang diwata din yun sa kanya. Pero, ang alam ko lang na ano niya ay Encanto eh. Oo, Encanto. Pero diwata, parang wala pa. Ay, may kinikwento siya na fairy. Doon nga sinabi na walang ano eh. Wala yung ari. Yun ay kwento ni Senyor na gano'n. So, siguro nakakita siya. baka meron po. Yun lang daw sabi niya. Pero mahirap daw eh. Wala raw. Kaya parang ayaw na, okay, nakita na kita, babae, gano'n. Yeah. From Ate Mean. Share ko lang, friendship ng father-in-law ko at kaibigan niyang kapre na si Mamay Suan last 2008. Habang nakaburol sa terrace yung biyanan ko sa Batangas, may pinagagalitan yung bayaw ko at pinapaalis. Tinanong siya ng hipag ko, "Kuya, sinong pinapagalitan mo?" Sagot niya, si Mamay Suan. Ayan, nakasilip sa grills ang bintana ng terrace, kung saan nakaburol ang biyanan ko. Sabi ng hipag ko, "Kuya, wag mong pagalitan, magkaibigan sila ng tatay. Yung bayaw ko, may third eye kasi." Hindi naman makikita ng iba yun eh. Opo. Butit nakikita niya. Opo. Meron ganyan talaga, no? Pagka nagkaroon na ng yung nakikidalamhati rin ng kaibigan niya eh. Ganun. Nakipag-ano rin yun. Tsaka yung namumuong, may yun parang may namumuong relasyon, yung friendship talaga. Isa bagay, may mga ano nga eh. Minsan nga, yung iba nga hindi lang basta ganun, romantic na tama. Tata Bert. Kaya yung pinakita mong picture ni Tata Bert last week na anak ng ano po, no? Grabe, no? Posible pala talaga. Yan ang kini-question na ng iba eh. Paano raw nagkakaanak ang duwende? Kahit na ako hindi ko rin maano no. Pero meron tinatawag na sa mga elements, meron tinatawag na fusion. Pag sinabi fusion, that is yung adjoining. Di ba? At meron naman fission, which is yung paghihiwalay. Pag fission, yan ang ano ng elements eh. Sa science eh. Pero sa mga ganyan ng elements, siguro nagkakaroon. Hindi ko rin alam talaga na ano eh. Merong pinakita nga na ano, anak ng duwende. Pinakita ang picture na gano'n. At ako, medyo nabuburan doon sa picture na ano, may nakunan din po ako sa may Isabela doon mismo sa bakura ng bayaw ko. Ano yun eh, mag-12 at 12 na, past 12. May tumawag sa akin. Bert, gano'n. Pinaramdam ko ganyan. Una muna dumungaw ang ganyan sa may labas. Tapos bumalik ako, kinuha ko yung camera ko. Paglabas kong ganyan, kunyari dito muna ako kukuha ng camera dito sa isang side.
Bigla ko ipinihit na ganyan. Huli eh. Patingin Tata Bert. Baka naman parot, Tata Bert. Kung titignan mo, Bert! May alaga palang parot. dito ko inano yun, tapos pinihit ko dyan, makikita mo yung kala mo orb. Ay, opo. Pag kinlose up mo, Ay, ang galing. Ay, buta nakakuha mo yung tignan mo close yung up. parang orb na yan. yan. Opo. Makikita mo may mga mata, makikita mo yung ano. May mata yan, may bibig. Ay, Yan opo, yung parang Tata orb, Bert. diba? Nakita ko na yung mukha. Makikita mo. Meron pang isang picture na hindi ko malaman kung nasaan. Nakita ko yung elemental na nakaganyan na yan, meron palang kasamang batang maliit. Elemental din. Oh. Ito na kunan mo, Tata Bert. Yan nga eh. Matagal na yan. Ay, ang dami pala ng Tata Bert. Meron. Parang kinilabutan ako, parang nakita ko doon, Tata Bert. Oo. Eto, Nakita ko yung isa. pamangking ko yan eh. Tsaka yung girlfriend niya. Sa Bohol sila niyan. Sige po. Yung camera ko kasing ginamit eh. Nung pamangking ko niyan. Opo. Kala nila ganyan lang, kunan lang. Tinitignan kong ganyan, kako hindi dek, may nakunan kayo. Oh. Yung puno niyan dyan. May laman yan. Oh. Yan yung puno na yan. Hmm. Yung elemento dyan sa puno. May mukha ba, Tata Bert? May Meron, may Oo, mukha mukha. yan dyan eh. May mukha dyan. Opo. Yan. Oo nga, meron po ito. Sa Bohol din, Grabe, dito may picture. sa Bohol din, ito rin, nagtakay pamangking ko, may kinunan siya. Hmm. Yan dyan, yan, yung Opo. ano na yan. Taputik meron. Yan. Oh. Yan. Nung sinumpo yan, eto, no? Grabe. Ay, Ta- opo. Tapos yung malapit na eto. Diyan makikita mo yung isang uri Opo. ng hindi lang basta tikbalang. Hmm. Kasi kasama tikbalang pero yan parang mukhang baka eh. Na hindi maintindihan mo. Opo. Oo. Ay, opo nga. Tata Bert! So, Opo, parang siyang mixture ng bull, ng... Yeah, Opo, correct, tama. Ng bull. nung sinumko. Grabe. Ay, kitang-kita Kitang-kita, dito. Tata Bert. Grabe. Eto naman, Oh my God. nung nagtiinuman, Sa Isabela rin po sa Isabela din yan. Oh my God. Makita mo ang daming orbs. Oh. Teka na, Tata Bert, nasa ka po dito muna. Wala ka. Ikaw yung nagpicture. Ang dami. Kikita mo yan, no? Orbs, no? Opo. Ito, itong orbs nito dito, meron yan dyan, no? Malabo-labo. Kung titignan mo yan, Close up. isusum mo, Yan mga bilog. Yan yung oras. makikita mo sa orb na yan, may nakasakay. Ito po dito may nakasakay, Tata Bert. Meron yan, may nakaupo. Ay, opo, kita ko po. Yun, may nakaupo. Grabe, oo Isang nga orb, may po. nakaupo. Ito naman, dito sa center, ha? Grabe. Tinatago mo ba yung mga picture? Ang linaw nung ano eh. Sino, nasaan ako ito, no? Opo. Sino kasunod sa akin? Kita ka Riz. Si Clarice. Sabi kay Clarice, no? Yan. Medyo malinaw-linaw. May katabi siya. Sa likod ni Clarice, wala ka nakikita. May nakasilip dun sa parang ano, Tata Bert, glass door. Na. Ay, opo nga, Tata Sa Bert. likod ni Clarice, meron. Diyan na sa ibaba. Ano? Grabe. Aray ko. Nano. Yan. Kinilabutan.
Sa likod po ni Kuya Mike, ano po sa atin Linda eh. Yan. Oo, grabe. Grabe, tata. Bakit kita-kita sa Yun kanya? nga po. So, pwede, may times talaga tatabert na malinaw sila pag kinunan mo pala sila. Kasi diba ang kwento po ng iba, hindi daw sila nagpapakita. Oo nga. Gusto nila mapansin din sila sa totoo Elementals na. to? Elementals lang andito sa center? Hindi, parang volunteer na natigok na. Ay, puro Sumama sa picture. Sa likod ni Clarice. Namumukhaan mo kaya tatabert? Hindi, no? Hindi nga, hindi maano. Hindi maano eh. Oo, hindi ko maano. Pero talagang nakasilip siya eh. Nakipose siya eh. Parang babae. Kaya ko Ay, nakita ko. Ayan. Grabe, Tata Bert. Ayan, yung mga Sobrang ebidensya. linaw. Opo, naku. Grabe. Ito yung grabe. Yan. Tama sabi mo, parang bull. bull na ano. tending. Sa buhol din yan. Ah, kaya bull. Kaya Bull. Ano mo, RJ? Grabe, Tata Bert. Thank you po for sharing. Yeah. Naku. Ayan ha, so hindi porket hindi sila nagpapakita ang linaw-linaw sa camera ni Tata Bert. Actually, gusto rin nilang hindi lang nila magawa talaga yung lalantad na ano. Opo. Ang gustong-gusto nila talaga ng mga elementals, malaman din ng tao na nandiyan dyan sila. Yes. Na meron talagang kami. Galing. Grabe. Thank you, Tata Bert. Ako. Yan. May ang camera mo, Tata Bert, may magic eh. Lahat pagkunan eh, no? Mangyak-ngyak nga ako nung ano yung camera ko na yun eh. Nalubog sa tubig, Ay, naku. diksyon. Sayang. Naging water elemental na tuloy siya. Andyan dyan pa sa akin. Pero wala na. Hindi na naman. gumagana. Sayang. Opo. Pero Ayan. cellphone nga lang, maaano. Opo. Maano man. From Mamita, si Michael po, when he was 6 years old, niyayaya siyang pumasok sa puno ng malaking puno ng mangga. Ayan. Hindi siya sumama. Tama Opo, yun, nandun tama. sa bahay. At natakot. At lumayo siya. Ay, hindi, 6 years old. So, lumang bahay na to. Lumayo siya, nagsabi siya sa akin, kinabahan ako that time. Bakit di na siya makalabas noon? Opo. Talagang nag-iimbitayan sila. Eh, paano yung tatabrit yan? Kunwari, bata, tapos di naman sila, di ba, playful din sila. Baka akala nila, wala ka na rin po magagawa Tulo. doon. Pagka nagustuhan nila, pag napagso nila. Or sa nadahan nila. From Miss Joss, nakaka-epekto daw po sa lindol ang masamang kaisipan ng tao. Nag-iba daw po ang energy ng kalupaan. Nabasa ko lang po. Tapos dati po may kaibigan ng biyanan ko na half horse, half tao. Uy. Yun po ang tumulong sa kanya. Yes. So, di ba, nakakatulong. Half horse, half tao, centaur. Centaur or tikbalang. Tikbalang, yan. Ayan. O Sagittarius. Inang ko sahin ko tatawid. Half course. Oo nga. So, helpful naman pala kung Oo. di ba? Hindi always na kailangan katakutan. Tayo lang, ang tao lang mismong nagbibigay lang talaga ng negatibong Opo. ano sa kanila. Mm-mm. At Siguro, minsan, kaya naman nananakit din sila, na-open or nasaktan din natin. yes. Nagre-retaliate din sila. Yes. Wow. Galing yung mga yung may tumutulong, kasama mo simula bata. Maniwala ka ba na, di ba, may mga isda na magtataka ka, tinutulungan yung mga nalulunod, yung malalaki Opo, isda. Tata Bern, may mga ganong Mga storya. ganyan eh. May assistance na rin ng water element yun. Wow. Totoo. Kaya yung, minsan napapisip ako, di ba yung mga stranded sa island, na parang, dapat nakain na to ng shark, dapat nalunod na to. Hindi eh. Nabubuhay sila. So, yun pala yun. Grabe, no? Ay, grabe. Ayan.
Dati, Tata Bert, ng college ako, half tao ako, half red horse eh. Charot. Pag uwi ko sa bahay, bakit amoy alak ka? Kasi isa akong elemental. The sixth element. Charot lang. Okay yung pong malalaking puno na sabi mo may nakatira tapos di ba inaalis. Kitiusap saan pumunta kayo. Sana sila umain. Hindi. Depende. Kung merong kakausap, pwedeng lumipat. Yun yan. Saan sila dumilipat? Yung Eh di, pwedeng ano ka ng isang, ano lang muna, yung maliit na puno, ganyan. Kung may paglilipatan, may ginawa ako dito sa may Paranaque. Patatayuan lang, pero ang laking puno yun. Siguro, apat na kataong dilipa. maliit eh. Oh, kinausap ko yan, pinalipat ko lang doon sa isang maliit na puno na malapit sa, pwede naman yun, kahit na malaki o basta importante may paglilipatan ka, tsaka marunong mong kausapin. Hindi ba yung unang experience ko niyan, sa pinsan ni Joy sa Makasadya, tatanda mo yung nagpunta ro, patatayuan ng swimming pool, yung resort. Oh. Akong inano ni senior yan, Tata Bert, lipat mo yung ako naglipat doon sa likod. Pinatayuan lang ng bahay na maliit doon. Akong kumausap ako naglikwal para maglipat. Si senior, pero doon si senior, pero ako pinano. Nalipat yun. Gumanda buhay ng kamag-anak. Opo. Basta marunong lang yung kakausap. Kasi iba tatapit, di ba? Ang tagal ng puno, biglang puputulin. Ganun lang. Hindi kinakausap. Yan din, may sino bang kasama ko rin, si Nomer din ata. May pinuntahan din kami dyan sa may Las Piñas. Ganun lang din. Dahil nagpapakita yung nakatira doon, nakatira doon sa paano nababangga doon sa kilala lang dyan, na pinalipat ko lang doon sa may side. O okay naman sila basta may paglilipatan sila ng mga naman. Maganda, patayo mo sila ng bahay, maliit na bahay. Kaya totoo yung kasi iba makikita mo talaga Tata Bert sa gubat, may mga talaga. Sige nga, yung parang mga bahay na maliliit. Talagang may pinuntahan din kami nila Ice noon, may pinaano rito, malapit lang din sa may BF na may BF. Biro mo yung nakita ko doon sa may pintuan pagpasok namin sa isang barangay. Ako isang barangay dito. Marami. Isang barangay dyan. Ako naman di ba nakita Siya iba nakita niya sa pader naman yung nakita. Kababalaghan. Totoo naman. Diba? Pero yung kababalaghan na ay malaking tulong. Diba? Marami pa talaga na sayang nga lang yung imbitasyon ng isang istasyon ng TV hindi na natuloy since 2010 ata 2012 hindi na uli na imbitasyon. Senior kami, hindi na uli ang isang noon yan, dahil nga ayaw na namin pumayag ng senior, dahil ang gusto nilang mangyari, ilalayo nila sa katotohanan yung ayaw ni senior, ayaw ko rin yun. Hindi na katotohanan, papakita nila sa TV kaya siguro Tata Bert. Wala na. Kaya hindi na uli nakatanggap na invitasyon. Yan, gusto na nila mag-gawin. Iba na lumabas ngayon. Yung ngayon mga may mga pa sila may mga machine. May mga iba na. Iba pa rin ang yan sila senior, sila Tata Bert. Kaya yun, actually tanong ko rin, bakit kaya hindi na sila now we know. Kasi entertainment purposes talaga. Iba na Hindi na makatotohanan. Correct po. Ayan. Sige po, tanong lang po kayo. May mga tanong po kayo. Or kwento po. Ganda ng ang dami pala talaga. Oo. Hindi pa natin for sure may mga dyan na nakikita natin na
Wala pa yung pangalan. Pwede ba, Tata Bert, yun nga, kunwari, ang diwata at duwende, pwede rin silang mag-fusion, tapos magkikreate sila ng bagong Pwede. Sa element. palagay ko eh, dami element yan eh. Oo, pwede rin. Katulad yan na namamatay ba sila? Ay, opo, good question yun. Oo nga, no? Babalik na sila sa element nila. Saan sila napupunta? Pag babalik lang sila sa kung anong element sila. Kung lupa, lupa. Tapos mag-start po. Tapos pwede na naman ulit. Ah, Yun ang ano ko opo. base do sa fusion yan, ng element. Basta pag alam mo fission, water. Fusion. Fission. Sure yun. Fission. Water yun. Galing, no? Yun nga, ang galing ng tatabi. Nga, paano sila pag namama? Kung meron ba silang, kung nagmumulto rin ba sila, may spirit sila? Paano? Hindi. Naisip ko ng tatabi. Kasi tayo may soul. Sila po kaya? Spirit na sila eh. So wala na silang Sila mo. okay. Spirit na sila. Spirit na sila. Yung matatawag ng soul na ano nila, yung kaisipan na nila yun. So may consciousness din sila na Meron. Meron. O kasi paano rin na, gets ko na. Paano rin tayo kung wala yung consciousness? Kasi physically, kunwari, inaya ka. Di ba tatabertin nga, may iba na hindi na nakikita biglang nawala. So sa consciousness, parang doon nag-create yung mundo. Yun na yung alam mo kasi yun na sa utak mo. So through consciousness kanila kinukuha. Physically talagang, sa susunod na lang yun? Parang ganun talaga. Kasi diba, parang yung nakita mo po, parang sa human world, yun yung nakikita mo. Pero baka iba pa yung talagang itsura ng mundo nila. Ang ano kasi, nabanggit ko na ata minsan na ang elemental spirit, obsession nila na maging tao. Yes. Yan talagang gustong-gusto nila yan. Hindi lang sila ano pa ng gusto. They will be needing kung ilang ano yan, evolution yan para mag-evolve. Okay. Medyo nagigets ko na ito. Dahil spirit ng matatawag kasi ang tao eh. Na may physical ano. Opo. Yan ang isang itinatago nila. Look at this yung hand natin. Opo. What does each finger represent? Ito sinasabi nila ba't finger eh. Opo. Dinidemonize nila ang set, ang middle finger. Pero yan ang simbolo ng ether or spirituality. Ito yung apat na yan ang four elements. Nagko-connect sa dyan. Yan ay tinatago nila sa totoo. Dinemonize nila masyado yung middle finger. Para hindi pag-aralan ng gusto. Tataber. Yan. May esoteric ano yan eh. May meaning pala yung fingers natin. Wow. Nagkaroon ng interconnection Naspan ako yan. dun, Na itong ano dito sa gitna. Tama. Unti-unti nalalantad na yung ano yun. Yeah, minsan kasi kailangan din maintindihan ng tao. Opo. Dahil masyadong pinasasama nila yung middle finger eh. Di ba? Pagkaya na, up yours. Eh yun, talaga, kaya ginagawa nila yun, inilalayo nila sa talagang parang hindi dapat. na aralin. Parang hindi na. Wow. Yung kulang na Doon pa yan. Hindi ko na lang tinuloy talaga yung pag-ano. Ako, lalong nakaka-curious sa Tataber. Hindi ko, Yan na. ano pala yun. Kanya-kanyang vibration na interconnected. Yung mga iyan, interconnected sa dito lahat sa beetle. May iba't ibang vibration kasi yan eh.
Ang bawat elemento may iba't ibang vibration yan. Oh. Nako, so may mga symbols talaga tatabert na powerful. Eh, yung yung pentagram. 5-pointed star. Oh, iba. Ito yan eh. Oh. Yung 5-pointed stars. Yan mo yan. Huwag mo lang ibabaliktad. Iba na, negative na. Opo. Pero pag nakatayo yan, ano, Oh, powerful. kaya malakas na simbolo rin yung pentagram. Wow. Pag tama ang paggamit. Ang dami nating i-unpack, Tataber. Nakaka-curious. Mga tanong. May mga lilitaw na mga tanong dyan. Pero alam ko yun, very complex na yun, Tataber. Kaya ayoko rin sana Opo. masyado ng malalim. Opo. Pero sobrang grabe na yung binigay mo ng info na yung Tataber, ha? Bigla mo interconnected lahat, no? Connected lang. Tapos napaisip ako kasi si Jesus, di ba, may hand symbol siya. So inisip ko, Ganun. oo nga. Ano yan John's gesture. Oh. Ayun, paano? Parang isa na Meron pa, kabente, meron no? pa ganyan, no? Gesture tawag Tapos nila. meron din mga ganito. May mga symbol na parang... Esoteric na yan eh. Grabe, no? Question pa from Miss Joss. Immortal po sila? Hindi, na masasabi natin that spirit, dahil madali silang kung gusto nilang mawala na sila, maapektuhan at mawala na sila sa pagiging elemento nila, yes, babalikan sila doon sa nila. Okay. Pero pwede uling bumalik. Pwede ulit. Katulad din yung parang may mga bata na duwende, galing din sa fusion yan o kung ano ng mga elements opo. Dahil hindi naman nagbubuntis talagang duwende eh. Opo. Hindi eh. Hindi ko nga alam kung wala pa ako nakita na babaeng duwende eh. Wala pa ako nakita. Wala pa ako na babaeng duwende, puro lalaki. Ang pinapakita. Ako, yung bata na dahil doon sa picture na nakunan ko. Opo. Tama po si Direk Nang. Yung Seven Dwarfs at the Bird, puro lalaki. Oh, yun. Tama. Hindi nga, totoo. Makes sense. Snow White nga, baka diwata. Di ba? Kaya paano magkakaanak? Although nakakita na, may nakuha ko ng picture yung bata. Opo. So sa fusion talaga. Fusion nga. Tama, Tata May Bird. kaya nga nagiging very powerful ang atomic bomb, ang mga hydrogen bomb, dahil sa fusion yan and fission eh. Oo. Wow. Elements yan eh, Grabe. chemicals or whatever na. The mystery of the universe. Grabe. Totoo. Grabe. Sorry, Tata Bert, may tanong ako. Kunwari nakuha ka po, nandun ka na sa mundo nila. Pwede ka bang mamatay doon or parang immortal ka na pagdating doon? Hindi. Ah. Tao ka pa rin eh. Oh, okay. Gets. Ang pagkakaintindi ko niyan, yes, ang kukunin lang sa iyo, hindi naman yung kabuang physical, yung ito talaga. diwa mo lang eh. Diwa talaga. Yung diwa mo lang eh. Kaya yung iba, di ba, hindi ko alam kung pasyente po yun dito, pero may kwento po kayo ni Singer eh. Bumalik siya eh. Nakuha siya, nawala siya, tapos bumalik siya. Yung, parang, yung mga magulang niya, matatanda na siya. Kunwari, Bata pa. 10 years old. Opo, hindi ko lang naalala mo po yung kwento. Kasi dun sa t-shirt niya, may nakalagay Ayun. na bawa hardware, 90s. Opo. Yun, naalala ko po Pero yung bata kwento. pa rin siya. Hindi ko Opo, parang hindi siya nag-age. Na nawala siya. Yung ano lang niya, yung Yung diwa. diwa talaga. Yun ang kinukuha lang. Oh, Kaya pala feeling nila minsan, parang sandali lang ako Oo. umalis, kaya pagbalik nila. Taon na yun eh. Oo, taon na. Oo. May ano rin ba, Tata Bert? Pwede rin ba, let's say for example, yung isang tao, comatose siya. Pwede bang comatose not because physically yung sakit niya, dahil Pwede rin. Comatose dahil- yung diwa niya na ano. Opo. Pwede rin. Pwede rin. kasi diba, minsan di mo na ma-explain, may sakit to. So, roughly, di naman sa ano, like in 5 years, pwede tong mamatay kasi nangihina na siya. Pero bakit, ano pa rin, no?
Grabe. Daming ano. Ibig ko sabihin, hindi sila dadami kasi pulis lalaki. Ayun, sabi ko Miss Jules, hindi daw po Oo sila nga, no? dadami. Oo, tama yun. Kasi puro sila lalaki. Pero marami sila. Marami rin sila. Baka yun nga, fusion na. Baka anak nila sa Diwata, anak nila sa Serena. Yun, di ba? Hindi natin malaman eh. Hindi tingin siya Yeah. possible sa kanila. Opo. So, Tata Bert, tama po ba yung pagkakaalala ko? Pwede sila maging tao. Sa ilang evolution. Opo, sa kayo, ilang evolution. Kaya, minsan, may mga taong iba talaga ang itsura. Di ba? Sobrang tangkad, Yes. sobrang liit, mukhang ano. Minsan sa facial Yes. na tao makikita. Ah, Yan, si Pablo, kita sa opo, mukha eh. sa mukha. Oo, tsaka yung tingo nyo. Yung tenga. Ako, Totoo na talagang matulis ang tenga nila. Ayan, patatapert. Naku, parang ang dami pa nating pwedeng Oo. tingnan natin kung mag-part 3 tayo. Partridge in a part 3. Ayun po sa akin po, Tata Bert, yung sa side ko lang. Yun talaga, wag tayong matakot kasi tinong sa mga kwento nila, sa mga kwento ni Tata Bert, ang laking tulong na naibibigay nila sa atin. Yun lang. Tratuhin din natin sa ibang tao. Yung respeto nandoon, di ba? Ipakita natin na inaalagaan natin yung kapaligiran. Yun talaga yung importante. Ayun po. Talagang marami pang kahiwagaan ng mundo, no? Konti pa rin ang nalalaman natin tungkol sa mga elementals, no? Pero ang isa lang, no? Gawa rin sila ng Diyos, so bigyan natin ng kaukulang respeto. Ang mga elementals, gustong-gusto nilang malaman ng tao na nag-e-exist din sila. Iyon ang isang may bibigay kong tip dyan sa inyo. Kaya hindi nyo sila dapat katakutan. Yes, minsan nananakit sila, may kung ano-ano tutubo sa atin dahil nagre-retaliate sila dahil minsan nasasaktan din. Or minsan, yung elemento na kung saan sila nasasakop, napapabayaan. Or may ginawa tayong hindi maganda doon sa elemento na yun. Natural lang naman yun sa isang nilalang na nasasaktan. Kahit na papaano, gagantian. Pero kung may pagkaganyan ang nangyari na, kukonsulta ka na doon sa mga taong may nalalaman tungkol sa bagay na yan para maayos. Maayos din po yan. Magkakaroon ng kaintindihan. So, dito sa ginagawa po natin to, pinag-aaralan natin, pinag-uusapan natin tungkol sa kanila para magkaroon tayo ng idea o informasyon tungkol sa kanila para magagamit din natin kung paano sila tatanggapin at kung paano din sila matutulungan natin. Actually, sa mga experience ko na ganyan na yan, ilan na po ang natulungan nila. Dahil sa mga prayers na ginagawa natin, binabanggit natin yung tungkol sa bagay na pagtutulungan. Pag may request natin sa kanila, tutulong sila. Tutulong po sila. Dahil gusto rin nilang tumulong talaga sa tao. Kaya unawain lang din natin sila, no po, kilalanin natin at irespeto dahil creation din po sila ng Diyos. Yes. Salamat po. Thank you so much. At salamat, Tata Bert, sa shinare mo at sa mga, mga kaalaman mo. Ang daming nagawang talagang kaliwanagan. Tulad ng, yes. Mamayang gabi po, meron pa kami prayer vigil, 10 p.m. po, online po yun. At saka kung gusto niyo po manood ng mga replay, meron pa sa Facebook and YouTube. And bukas, Tata Bert? Bukas, 192nd. 192. 192nd lecture po, no? Bago ang gamutan natin. Sige po, magandang gabi sa inyo. God bless po. God Thank bless. you.